matindi na naman itong banat ng mga quadcom na ito. Lalong-lalo na sa pangunguna ni Barberong si Congressman Barbers. Bakit kanyo Barbero? Kasi kwentong Barbero to lagi eh. Diba? Dati Maka Duterte, ngayon ewan natin. Pero may matindi ho siyang sinabi dito, ipakukulong daw niya. Bira talaga oh. Ipakukulong daw niya mga vlogger na bumabanat sa kanila. Wow! As in, wow talaga, pambihira. Ibang level ka, Barbers. Sana pala nabuhay ka nung panahon ni Marcos Sr. Dahil doon talaga ang tindi ng mga diktador. Pero ngayon, dinaig mo siya. Walang biro, dinaig mo. Dinaig mo siya sa bilang isang diktador. Grabe ka. Grabe ho. Baka sabihin ninyo, fake news. Hindi ho, ibabalita ho natin ito. Okay. Ibabalita natin. Ito. Pasok na natin. Oh, pasok. Ayan. NBI ask. Ibig sabihin sila po'y tinanong, sinabihan to file charges versus vloggers allegedly maligning quad panel. Pambira. So ibig sabihin po talaga, gusto ni Barbers makulong, makasuhan, mayari ang mga vloggers. Pambira. Alam mo kung bakit? Kasi nga po, kakampi na nila ang mainstream media. Nabusalan na nila ng bibig. Hindi ko alam kung magkano o whatsoever. Basta mga media, alam natin, wala na yan. Mga mainstream media, talagang busal na mga bibig niyan. Kaya ang pag-asa na lang isa social media. Ito naman si Barbers. Tingnan mo nga naman. O baka sabihin nyo, fake news eh. Ang Newswatch po, para lang sa kaalaman natin atin pong pinag-aralan itong Newswatch na ito. Ito po. Nasa Facebook din po yan at yan po ay post nila. Ayan. Nandyan po yan sa post nila. Pag titingnan niyo nasa baba yan. Ayan. Ito. Ang Newswatch po ay, ayan, ito po, ayan. Ito. Ay lehitimong media online. At kung papansinin niyo, ito, tuturuan ko lang kayo para sa kaalaman ninyo kung paano malaman ng isang channel pa ba ay tunay o lehitimo o nagpapakalat laang ng fake news. Okay? Ito po ay lehitimong media. Ngayon, yung laman, hindi natin alam kung ito ba'y totoo, kaya kailangan natin yung pag-aralan ng todo-todo. Ito po, malalaman mo muna dito sa blue check. Kita niyo yung blue check na yan? Ayan, yan. Ibig sabihin yan, accounts with a verified blue check had been authenticated and can be verified subscriber o notable person or brand. Ibig sabihin, sila po'y mga lehitimo. Hindi ho yung fly-by-night na mga account. Eto, ang nagpapatakbo daw dito ay 9 Media. Kikita nyo sa gilid, 9 Media Corporation. Punta pa tayo sa About page. Ayan. Sa About page, pakikita ninyo yan. Punta kayo sa page transparency. Pagpunta nyo dyan, isi-all nyo. Ayan. Makikita nyo dito kung kailan nagsimula itong page na to. Ayan. Nakasulat po, created as noong 2014 as CNN Philippines. Tapos nagbago sila ng pangalan after 10 years ng Newswatch Plus Philippines. So ibig sabihin, lehitimo ho talaga ito. Siguro yung franchise nung may-ari nitong page na to naggaling sa CNN una. Since wala na po ang CNN Philippines, ito na po ang pumalit, itong Newswatch Plus Philippines. Okay? So, nandyan po ang buong details. Kaya masasabi natin, ito'y lehitimong mainstream na news. Kaya lang, online po sila. So, punta na po tayo sa kanilang page, ay pinaka-website. Ayan po, ayan. Okay, so nakita na natin yung authenticity nung kanilang media page. Ito po yung sinabi, Surigao del Norte, 2nd District Representative Barbers, naku po, has asked the National Bureau of Investigation to prove and file charges against vlogger who allegedly maligned the House. Wow! Ang bantot ng style mo. Bakit kanyo? Amantakin mo? Anong basihan niya ng pag-file ng charge? Ito who allegedly maligned the House
Quad Committee. Alak na. Kailan pa po naging bawal ho yan? I mean, sandali. Yan, look up natin, ha? Baka sabihin ninyo, ano ba ibig sabihin ng malign? Evil in nature or she had a strong malign influence? Ayan, verb. Defame, slander, libel. Ibig sabihin daw, yung nilalibel sila o minamalay, no? Defamation o whatsoever. Ito, ha? Ano yung bintang? The Quad Panel has been conducting an inquiry on Pogo. Barbers. Quad Committee Lead Chairperson wrote to NBI Chief Jaime Santiago requesting to identify the people or group behind blogs that supposedly saw misinformation and damaged the integrity of the House. The congressman also asked to preserve digital evidence in relation to the blogs. Barbers forwarded to the NBI blog linking him, his brother. Ayun! Surigao del Norte, Governor Lyndon Barbers to illegal drug as well as other evidence. Very obvious na well-organized at bayaran ng mga vloggers. Ayan na naman tayo na gustong sirain ang pangalan ko at ng kapatid ko at ng mga Quadcom members. He said in statement on Sunday, December 1. Grabe talaga. Sabi nila, tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo. Sabi nila, kung ikaw ay abogado, you cannot use this. Hearsay po ito Sabi nila, you do not have personal knowledge. So, when you do not have personal knowledge, how can you file a case to a certain person or groups na ang pagkaalam mo lamang nung facts ay sabi nila? Meron po ba tayong abogadong nanonood dyan? Di ba ho, ang ibig sabihin po ng sabi nila meron lang siyang narinig na kwento? Itong mga bayarang grupo na takapagpakalat ng kasinungalingan, siguro nasasaktan ng kanilang mga employers na pogo operators at drug lords dahil sa patuloy na Quadcom investigation. Nako po. Alam mo, Honorable your chair, Mr. Barbers. Ako, I'm speaking for me and for my entire group, which is the Banateros. Nasasaktan kami hindi dahil sa Pogo. Wala kaming pakialam. As a matter of fact, we are against Pogo. Any form of gambling or online gambling, whether it is Pogo or Filipino-run company, we are against gambling. Okay? At definitely, we are against any form of promoting drugs. Kaya nga ho kami may hamon na magpa-drug test po lahat ang mga nag-iimbestiga ng dito sa drug test, di ba? Dito sa nag-iimbita sa EJK kuno, sa mga drug lord, hinahamon namin ng drug test. Because we are against. As a matter of fact, meron nga din kaming mga kasamahan na sinasabi gusto nila death penalty sa mga drug lords, di ba? Galit kami diyan. Nasasaktan kami dahil idinadawit nyo ang mga Duterte, partikular si Pangulong Duterte, maging si BP Sara Duterte, maging sila Senator Bongo, maging sila Senator Bato, in Pogo o di kaya doon sa hinahayaan ninyo ang kasinungalingan ni Trillanes na parang ang dating ang pinakapinuno ng mga drug lord at sinasabi ni Trillanes paulit-ulit na ang mga Duterte tinanggal lang yung mga kalaban na drug lord para yung kanilang grupo ang makapasok. Di ba ho? Doon kami nasasaktan. Kasi meron tayong isang pangulo na ibinigay ang buhay hanggang ngayon handang makulong dahil nilabanan ang drugs sa ating bansa. Doon kami nasasaktan. Dahil ito isang matinong tao. As a matter of fact, Mr. Chair, pinuri nyo pa si Pangulong Duterte noon sa war on drugs. And that is televised.
That is, nasa media po yan. Pinuri ninyo. As a matter of fact, sinabi nyo, sana maging halimbawa ito sa buong mundo, yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Nasasaktan kami, ngayon, tila siya ang inuusig. Siya ang pinagbibintangan. Hindi ko sinasabing kayo nagbibintang. Pero bakit ninyo pinapayagan ng isang sinungaling na tao na magsalita dyan at pagbintangan ng mga Duterte? Ang mga kasamahan ni Duterte, sila Senator Bongo, sila Senator Bato, na pagbintangan ng Pogo o whatsoever. Alam niyo naman ito noon, Congressman Barbers, alam niyo to, Mr. Chair. Alam niyo to, noong panahon na kinailangan lang natin ng Pogo because there is no money coming in. There is no economy at that time because yung pandemya. That's why the government allowed Pogo. Naku nun, sinasabi kasi ng iba, bakit daw ako noon gusto ko yun o hinaalaw ko yun? Kasi ba dahil sinasabi ni Duterte? Hindi ho. Kasi at that time, Pogo, offshore gaming lang po yan. Hindi ho yan open sa Pilipinas. Dito ang operation, pero ang pumupusta dyan, ng mga pumapasok dyan ay mga taga-China lang. Hindi ho dito. Kaya umagri tayo noon dahil sa yung economy natin tulog. Bakit? Merong pandemya. Online lang ang way of economy noon. Pero after that, tapos na. Since nag-open na ang economy, ayaw na natin yan. Kanino hong responsibilidad na ho yun, sir? Di ba ho sa bagong administrasyon na? So, ibig sabihin, kung meron mang magpoprotekta sa Pogo, definitely it is not the Duterte. Alam nyo na ngang oposisyon ng mga Duterte. Ngayon kinokontra, gustong ikulong si VP Sara Duterte. Do you think this government will protect Pogo if Pogo is kay Duterte? O di kaya sa mga tauhan ni Duterte? Hindi ho, di ba, sir? It's a common logic. Hindi na ho yan susuportahan ng gobyerno ni Marcos kung sakasakaling ang Pogo ay nasa mga Duterte. So definitely wala na po yan sa mga Duterte. Meaning to say, kung wala na po yan sa mga Duterte at yung mga pumupuna sa inyo ay mga Duterte supporter, it's not because of the Pogo. And definitely it's not because of the war on drugs. Diba ho, sir? It's a common logic. Common sense na po yun, sir. Ngayon, bakit tila ho ata pinagbabawal ninyo ang punahin kayo? Diba ho? Bakit to? Ngayon, kung sasabihin ninyong, hindi naman sa ganyan, na misquote ako, then, therefore, sir, if you were misquoted by Newswatch Plus Philippines, di maglabas kayo ng statement saying, minisquote lang ako. What I'm trying to say is, yung nagpapakalat lang ng libel sa akin. Which is, karapatan nyo yan. Kasi libel is a crime. Kung meron man nagbibintang sa inyo na involved daw kayo, sabi nung kusino mang animal yan, ewan ko kung saan nanggaling, hindi ko pa nabasa yan Hindi ko pa nakita yan Kung meron man nagbibintang sa inyong ganyan, sir, define it. O kaya, say it. Etong page na ito, o itong particular na vlog na ito, o itong particular na channel na ito, pinakakasuhan ko ng libel. Huwag ho pang kalahatan. Kasi ang ginagawa nyo po, ang epekto ng pangkalahatang sinasabi ninyo, I fear and illegal in a way because it is not on our constitution. It is against our constitution, which is the freedom of speech. Naintindihan niyo ibig ko sabihin, sir? Do not use the word bloggers lang na parang generic. Kung sino man ang kumontra sa amin, manira sa aming Quadcom. Unless nga na sinasabi nyo that you were just misquoted by Newswatch. Di ba po? Yun, okay. I-correct ninyo ang Newswatch. Pero dito kasi ang dating, sir, sa title pa lang yun, to file charges versus vloggers allegedly maligning Quad panel.
Para nyo nang sinasabi na bawal kayong punahin. Ipaalala ko lang po, sir. Ipaalala ko lamang po, sir, itong Bill of Rights. Ito, paulit-ulit po natin itong sinasabi. Maganda po itong kaya mag-download po kayo ng Google Chrome kasi dito meron ng summary. At itong summary nila ay meron pong mga link kung saan. Halimbawa, itong AI overview. O, di ba? Ito ata yung sinasabi ni Dan Fernandez. Google nyo lang. Hindi nyo na kailangan ng abogado. Hindi. Wala naman ganun. Walang ganun. Marat ba? Gago ka talaga. Gago! May nabasa lang kasi ako ito si Congressman Google Anyway, sabi dito, Article 3 of Philippine Constitution is the Bill of Rights. Yan po ang titulo niyan. Ito yung pinoprotektahan niyan. Life, liberty, and property. Ibig sabihin, no one can be deprived of this without due process. That's why every time I go to a rally, I always say this. What we are asking, hindi nyo i-absuelto si BP Sara Duterte ng ganun-ganun lang. Hindi ko sinasabing i-absuelto nyo si Pangulong Duterte ng ganun-ganun lang. Ang sinasabi natin, it is the due process. Ano ang due process? Tamang proseso. Due process of law. Anong ibig sabihin po ng due process of law? Simpleng-simple. Kung ang isang tao iniimbestigahan, dapat dalhin sa tamang forum. Quadcom is not the right forum para imbestigahan ng tao. The Quadcom or the House of Representative is for aid of legislation, hindi in aid of investigation. So, hindi ho tamang proseso na mag-aakusa kayo, magko-condemn kayo ng isang tao diyan sa loob ng Quadcom. Dali natin sa tamang proseso. Kaya nga paulit-ulit sinasabi ni Pangulong Duterte, kung sa tingin ninyo may nilabag akong batas, abay, magdemanda na kayo. Ang tagal naman. Paulit-ulit niya sinasabi, ang tagal naman. Demanda nyo na ako. Paulit ICC, ang tagal naman. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Di ba ho? Kasi nga, yan ang due process of law. You are not in aid of investigation. You are in aid of legislation. That's why Congressman Marcoleta is keep on asking you this question. What is the proposed law o what is yung bill na gusto ninyong maging batas kaya nyo ginagawa yung investigation? Dapat mauna daw yun. Ang ginagawa daw ninyo ngayon, inuuna nyo yung in aid of legislation hearing ninyo bago kayo magbalangkas ng batas. Hindi ho, dapat daw ang proseso, meron kayong batas na pinopropose. Magkakayong kayo ng in aid of legislation para alamin from the resource person, not the condemned person or the accused na mga tao, pero resources o resource person, tapos i-amend nyo yung proposed bill. Dapat ganun ang proseso. Sir, yun nga ang tinatanong ni Congressman Marcoleta. Asa na yun? Wala. Second, freedom of speech and expression and the press. No law can abridge these freedoms. Ibig sabihin, walang batas na pwedeng gawin na lalabanan ang freedom of speech, expression, and the press. Kaya nga po kami nagtataka Kahit po kami ay parte na ng mainstream dahil SMNI anchor po kami, parte po kami ng press. Lehitimong press. Ganun pa rin po ang sasakal ninyo sa karapatan ng ilang mga anchor ng SMNI. Kasama na dyan si Ka Eric, si Loren Badoy, ang Banateros. Di ba ho? Kami yun nga, eto, ultimo nga pinuno namin na hindi naman nag-a-appear dyan. Yung pinuno ng SMNI ay kinasuhan pa ng isang mambabatas. Yun nga, medyo may tama yung mambabatas na yun. Hindi ko lang sasabihin kung sino yun. Di ba?
Walang batas, ika nga, ang pwedeng humarang sa kalayaan ng sino man. Actually, pangkalahado ano ito eh. Sino man. Freedom of speech yan. Expression. Third, freedom of assembly and petition. People have the right to peacefully assemble and petition the government. Kaya nga mga kababayan, every time po ako nagpupunta, nagsasalita, lagi kong binabanggit sa aking mga talumpati na gawin natin mapayapa ito. Because pag ginawa natin ito ng peaceful, mapayapa, we are protected by the law of this land. Bakit? Partiho ito ng konstitusyon. Hindi po ito pwedeng matibag. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, don't give the police or the authority na magkaroon sila ng rason para sabihin nilang it is not a peaceful assembly. Which is, kaya nga ako patuloy na sumusuporta sa EDSA, sa veteran, kasi yung mga tao very peaceful. Napakamapayapa na mga tao dyan, hindi nagwawala. Hindi katulad dun sa Mendiola. Nakita nyo yung rally sa Mendiola. Tama, mali? Oh, tingnan nyo, yun ang hindi peaceful. Nambabato na, nananakit na ng mga pulis. Eto ha, this is very ironic. The people or the representatives na nagpoprotekta o tumutulong dito sa Quadcom at saka doon sa committee ni Chua, mga kasamahan po nila yung nagpunta sa Mendiola at nanakit ng mga pulis. Sir, mga ma'am, mga Quadcom, kung sino man kayo dyan, nakita nyo yun? Kasamahan ninyo dyan sa Kongreso yung mga pinuno nila na nanakit doon sa Mendiola ng mga kapulisan. Kayong namang mga pulis, sinusunod ninyo ang Quadcom, sinusunod ninyo ang mga kongresista na ang utos nila ay nanggagaling mula sa mga nanakit sa inyo diyan sa Mendiola. Hindi nyo ho ba nakikita yun, mga pulis? Sino ho ba ang nagpa-contempt kay Yusek Lopez? Sinong kongresista? Di ba ho mga kasamahan nila yung nasa sa Mendiola na nanakit sa inyo? Kaming mga nasa EDSA, kaming mga nasa veterans, meron ho ba kaming ginawang pananakit sa inyo? Wala. Peaceful. Actually, pinapakain pa nga yung iba sa inyo eh. Katulad ng mapayapang nagrally noon sa KOJC, pinapakain pa kayo. Walang ano doon. Huwag nyo lang lulusubin at talagang sasaktan. Siyempre, hindi naman po papayag yung mga nagrarally po. Kasi wala na po sa batas yung kung sakaling sasaktan ninyo. Pero kita naman ninyo ang payapa. Kaya nga, we still protected by the Constitution. Kaya yun din ang panawago kong paulit-ulit sa mga nagrarally. Gawin lamang po nating mapayapa. Ito mga susunod po, ayan freedom of religion. Alam na po natin yan. Law can establish a religion or prohibit the free exercise of religion. Ito, meron lang akong dito ayan. Ito, sabi nga dito, this inviolable except upon a lawful court order or when public safety order requires it. Privacy of communication and correspondence. Right to clean environment. The state must protect and advance the people's right to healthy ecology. Right to property. The private property cannot be taken for public use without just compensation. Mga kaibigan, panawagan lamang po natin yung sa mga nasa EDSA. Kasi yung EDSA mismo, yung simbahan, they are claiming na it is a private owned by the Catholic Church. Wag po natin puwersahin. Kasi privacy, private protected po yun. Kaya, di ba, pinipigilan yung iba sa atin unless payagan kayo. Kaya nga ako, okay yung ginagawa na nasa likod yung sa likod. Siguro pumayag yung Robinsons na yon. Wag ho natin gagawin. Tandaan po natin yan, pag private property, wag ho natin papasukin.
Kasi magkakaroon ng dahilan ang pulis na i-disperse kayo. Wag ho tayo makikinig sa mga nag-uudyok sa atin na pasukin ang isang bagay, lalong-lalo na kung hindi natin alam whether it is private or public. Bakit? Bibigyan nyo ng dahilan ang authority, particular ang pulis, para i-disperse kayo. Kasi may karapatan yung owner ng private property na yon. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi ito. Pag-aralan natin ng maigi ang batas para ang lahat ng bagay na galaw natin ay nasa batas. Nasa batas ang tayo'y magreklamo sa gobyerno. Nasa batas na tayo'y punahin ang ating mga public official. Nasa batas ang tayo'y magtipon-tipon ng mapayapa. Nasa batas po yan. Pero ang mag-occupy ng private property, against the law na po yan. At may karapatan ang authority, lalong-lalo na yung may-ari, na itaboy po tayo. Kaya alamin po natin na maigi ang batas. Okay po, sa mga kababayan natin, kami pong Banateros, kami po ay kasama ninyo. Lagi, as long as we abide by the law and constitution. Ayaw natin ang rebellion, ayaw natin ng kudita, hindi lang dahil sa ayaw ni Pangulong Duterte yan, ayaw po yan ng ating konstitusyon. Labag po yan sa ating konstitusyon. Kaya nga ako po'y nagtataka dito kay Barbers. Bakit tila inaapakan niya ang konstitusyon natin na pumuna sa gobyerno, pumuna sa mga public official, na particular dito yung Quadcom. Ngayon, Barbers, Chairman, Congressman, Honorable, kung sa tingin ninyo merong nagla-libel sa inyo na group or page or channel, pangalanan ninyo. Kasi nadadamay po ang lahat ng vloggers na nagiging against sa inyo. Di ba po? Kung sa tingin ninyo meron kayong nakitang page, na may nakita kayong channel, pangalanan ninyo. Kasi nakasulat naman po dyan eh. I mean, nakasulat po lahat kung sino-sino yung mga pwede nyo hingin sa Facebook. Siyempre, kayo po ay mga kongresista. Kung sino po ba yung mga channel na yun, page na yun. Hindi yung sasabihin nyo na vloggers, bayaran na yung mga paid trolls. Hindi ho lahat. Kasi ho, ang dating ho nito, Mr. Chairman, Honorable, Barbers, parang against kayo doon sa freedom of speech. Nililinaw lamang po natin, sir. Tinatama lamang po natin yung inyong sinasabi. Tinatama lamang po natin itong balita na ito. Kasi hindi ho magandang pakinggan na ipakukulog ninyo yung mga vloggers na minamalain o sabihin na natin pinupuda ang Quadcom. Ganun yung ang dating yan, sir. Di ba po? So sana lang po ay ayusin nyo ho statement ninyo, ha? Kasi kongresista pa naman kayo eh. Tapos yung statement ninyo parang pang diktador. Diba ho? Tama mali mga kababayan. Diba? Ganyan no ang dating yan eh. Parang ipakukulong ninyo lahat ng mga nagsasalita laban sa Quadcom. Ano to? Dinaig nyo pa yung panahon ng martial law. Kung ganyan. Diba ho? Wala pang martial law yan. Isipin nyo kung may martial law na. Ay wala na. Baka mismong mismong itong social media pasarado na. 'Di ba ho? Ganyan sila kasi hindi ko maintindihan eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, doon talaga kaliwat kanan ng banat ng mga pinklawan. Pero kahit kailan noon never sinabi ni Pangulong Duterte na ipakukulong niya. 'Di ba? As a matter of fact, ang sabi niya nga kahit ikaw ay against sa kanya, he will protect your right. He will protect your right. Talagang niya. Bakit ngayon nagkaganyan kayo? Bakit to? 'Di ba kayo po ay tinatawag na public servant, kayo po supposedly ang nagsisilbi sa taong bayan? When you say servanthood,
yan po ay complete opposite ng king. Parang ang dating nyo kasi dito, hari na kayo. Naalala ko nga di ba, yung panoorin niyo yung mga lumang mga documentary o movie o kahit nga mga mga alam mo yung mga kwento-kwento lang noon na 'di ba pag sinabi mong king, kung ano man ang sabihin ng king, yun ang batas. O kaya ng emperor, may panonood ako ngayon yung kay drama. Yung emperor, sabi niya, every time na may batas kasi silang sinusunod Tapos sabi nung isa, that is against the law. Sabi niya, I am the emperor. I am the law. Whatever I say is the law. Ganon Ang emperor, ganon din ang king, ang dating. Sir, parang ganon ang asal natin pagka ganyan ang sasabihin ninyo. Di ba po, sir? Ako, nag-ano lang naman ako ng saloobin ko. Pero mukha atang nawawala na ho kayo ng... kasi ito kung meron namang nagbanggit niyan, kahit ako, against ako dyan. Kaya nga ako, hindi ako mahilig sa kwento-kwento Yung grupo ko, lagi ko sinasabihan yan. Lagi kami nag-uusap-usap niyan. Asan ang ebidensya? Pag walang ebidensya, pag walang lumabas sa mainstream, huwag niyong talakayin. Dapat lumabas yan. O kung di kaya may lumabas, o kung wala man sa mainstream, meron kayong first-hand information na tatayo yung inyong sinasabi. Na magkiklaim yung sinasabi ninyo at yan paninindigan ng tao na yon. Kung wala, at kwento-kwento lang ng mga bubuit o ruho, sino man na nandyan, huwag ninyong paniniwalaan. Kasi delikado yan. Kami ganun kami. Bilang, kasi nga, gusto nga namin iangat ang antas ng pagbablogger. Dapat, dun lamang tayo sa totoo at may tunay na source. Hindi yung kwento-kwento lang. Kaya kami, maraming nagagalit sa amin dahil hindi kami minsan sumasang-ayon sa ilang mga kasamahan naming vloggers. Dahil kami po, based on facts and evidence. Pag walang facts or evidence, layo po kami. Kaya nga sir, maganda para mas ma-differentiate. Hindi lang yung word vloggers, dapat sana sir, pangalanan ninyo. Etong channel na ito, pinapakasuhan namin. O itong page na ito, o itong vlogger na ito, pinapakasuhan namin. Hindi yung basta na lang vloggers. Kasi ang epekto niyan, tila takot sa mga vloggers. Parang gusto ninyong matakot yung mga vloggers magsalita. Kaya nga pinaliwanag natin. As long as we are doing what the Constitution is saying, sundin natin, gawin natin. Huwag tayo matakot. Huwag lang tayo mag-imbento, magsinungaling. Para lang malabanan. Kaya nga, kung hindi naman sana ganyan ang minimin ninyo, Congressman Barbers, itama ninyo sir yung inyong sinasabi. Hindi kasi maganda yan sir pakinggan. Yun lamang po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat sa inyo. Sana mag-follow and subscribe po kayo dito sa ating channel. Maasahan ninyo pawang katotohanan lamang na walang takot ilalabas ang mga balita.